Wala nang intro-intro. Senator Bato bumana. Mga karizar, panibagong banat ni Super DM sa ating channel. Okay, ang banat ni Super DM at si Senator Bato de la Rosa. Okay, dalawang magigiting nagsanib puwersa. No, panoorin ang full video sa ating vlog. No, yung kanyang ang boses ng Makata at ang boses ng ating senator. Okay, panoorin kung ano ang kanilang pinaglalaban. Okay, ang ganda, exciting ito panoorin. Okay, eto na, go ahead. Mauna ka muna, Super DM. Wala nang intro-intro. Senator Bato bumanat na sa Pangulo. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit ikaw ay kalbo, patunayan mo na hindi ka masamang tao. Yan, saludo ako sa'yo, Bato. Sa bandila ng Pilipinas ay karapat-dapat kang magsuot. Hindi tulad ng iba sa bayan natin, sila ang bangungot. Mahal ko rin ang Pangulo, pero sa ginawa ng kanyang mga aso, ako ay nalulungkot. Hindi natin siya kaaway, pero damay siya dito kahit ano pa ang palusot. Mga kabinete niya, puro mga asungot. At ang mga vlogger niya, puro pasikot-sikot. Hala, sige, banatan mo sila, Bato. Kahit marami sila, at least hindi tayo kurakot. Babalik pa rin man tayo, pues wag tayong matakot. Sinasabi nila tayo daw ang tunay na adik, hamunin mo ng drug test, lahat sila natatakot. Mga sinungaling, lahat kayo parang nakasinghot. Mga vlogger kabinete na paiba-iba ang mga pautot. Senator Bato, marami na silang nilabag. Kaya kahit mag-isa ka lang, wag kang sumuko at wag kang pumayag. Alam ko ikaw lang ang tunay na may bayag. Yung iba puro mga bangag. Saludo ako sa iyo, Bato. Tama ang iyong ipinapatupad. Kahit marami ang kalaban mo, doon ka pa rin sa tama, kaya wala kang katulad. Yung iba, marami na ang bumabaliktad. Lumapit kay Tambaloslos at naging alagad. I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QGC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Tama ka, Senator Bato, willing to sacrifice everything. Kasi namimersonal na yan si Kuting. Tingnan ninyo, kahit wala si Kibuloy, patuloy pa rin na napapraning. Ito ang tunay na may kasalanan. Kasi matagal nang napatunayan. Yan ang hirap sa'yo, BBM, kasi kapag kakampi, kahit masama, pabayaan. Pero kapag kalaban, kahit hindi sigurado, aba, sinisiraan. Pinag-aaralan ng Makabayan Block ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Itong mga loko-loko na vlogger ni Marcos, humahalakhak. Kasi nga daw itong Makabayan Block, impeachment ni Inday Sara ang binabalak. Alam nyo kayong lahat, mga loko-loko kayo. Bakit hindi nyo imbestigahan ang mga sarili nyo? Kayo, nasaan na ang inyong extraordinary fund? Sabi ni Tatay Digong, Kongreso ang pinakabulok na pamahalaan. Nagsama-sama pa ang mga kawatan. Yung flood control nga, bilyon-bilyon kada araw, pero hindi nyo pinag-usapan. Ano kayo, naghahatian?
Kayo po, 3,000 kayong beneficiaryo. Makapanggap kayo ng 5,000 pesos cash! Yung baha nasa Luzon pero tingnan nyo yan. Sa Davao namigay ng tulong para ipakita ang kaplastikan. Tingnan nyo ito si Romualdez. Nagmamarching kasama ang Armed Forces. Hindi naman siya ang Commander-in-Chief. Ano yan, nagpa-practice? Hindi ka binoto ng taong bayan kaya dapat ikaw ay umalis. Kumpirma sa inspeksyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kahapon ang ulat na nagukay nga ang mga pulis sa basement ng isang gusali doon. Sabi niya hindi daw totoo na may hukay kasi yung picture daw ay kaya niya rin i-edit. Pero ngayon bistado na siya kaya napakawalang iya mong pulis. Napakasinungaling mo, nagmana ka kay President. Hindi na dapat mambigyan ng mali siya ang isang litrato ni DILG Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Nakasama si Alice Guo sa Indonesia. Aba, ngayon lang ako nakakita ng inaresto pero patawa-tawa pa. At itong dalawa pa picture-picture at pangiti-ngiti pa. Napapaisip tuloy ako. Siguro ginawa lang artista si Alice Go. Para gawing testigo. Para sirain ang kabila, mga gago. 24 anyos na si Cassandra Leong, ang negosyanteng iniuugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Si Ong ay incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa niraid na POGO Hub sa Porac, Pampanga. Wow, ang ganda naman ni Cassandra. Sana naging akin ka na. Totoo ba na may kasalanan yan o kwento-kwento lang nila? Kasi sabi ni Reza, i-turnover daw sa kanila. Baka naman bigla na lang yan mawawala. Yung akala natin nakakulong pero pinapalaya na pala. Malay natin yung mga artista tapos na ang kontrata nila. May mga kumakalat namang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier II. Sa isang press conference kanina, inilabas si Atty. Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tiu kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang reaksyon ang Malacanang tungkol dito. Kamakailan lang nang maglabas din si Topacio ng litrato ni PBBM kasama ni Cassandra Leong na inuugnay din sa iligal na Pogo. Oh, kakasabi ko lang, di ba? Si Duterte pinapayagan noon ng pugo. Kasi ang mga gamer dito, mga dayo. Hindi naman biktima ang mga mahihirap kasi walang pampusta dito. Pero ang buwis para naman sa mga mahihirap na tao. Pero ano ang nangyayari ngayon, mahal na Pangulo? Bakit may picture ka sa kanila? Ikaw yata ang may close kay Cassandra at kay Alice Go. Ano namang ginagawa niyong kwento? Yun po ang ating ang banat ni Super DM at ang banat ng Senator Bato. Anong masasabi ninyo guys? Mag-iwan ng comment at mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated at ma-notify dito sa ating vlog, no? Sa ating channel. It's me again, Desardi Admirer. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsuporta sa ating channel. Okay, mabuhay!